Magandang araw po sa ating lahat. Sa araw pong 'to, ang magiging paksa po natin ay tungkol po sa isang, naging talakayan po namin ng isa ko pong kakilala. Naidulog niya po ang paksa sa akin na iyon tungkol po doon sa lupang kanilang tinirikan o tiniran. Ang nasabi pong lupa ay nakita po nila noong panahon na ang kanyang ama ay bata pa, na kung saan po ang bakanting lupang ito ay kanilang tinirikan. At sa pagdaraan po ng mahabang panahon, ang kanya pong ama ay nagkaroon nga po ng pamilya at isa po siya sa naging anak. Sa mahaba pong panahon ng kanilang pagtirik doon, hindi po nila alam kung yung tinirikan po nila ay pagmamayari po ng taong pribado o lupang gobyerno. At sa tagal po nilang magkakatirik doon, dumating po ang panahon na naghangad po sila na ang nasabing kanilang lupang tinitirikan ay kanilang patituluhan sa kanilang pangalan. Dahil sa kanilang, ang tanong po doon ay maaari nga po bang mapatituluhan ang matagal ng lupang kanilang tinirikan. Ayon po sa ating batas, kapag ang lupa po na inyong tinirikan ay nabili niyo po sa pribadong tao, ay pwede na po nyo kagad na ito'y patituluhan. Ang pangalawa po, kung ang lupa po ay inyong tinirikan sa loob ng 10 taon at ito po naman ay alam ng nakakarami sa inyong komunidad na kayo ay matagal nang nakatirik sa lugar na yon, meron pong mga makakapagsabi na sa panig po ng lokal na pamahalaan na magpapatunay na kayo ay talaga nakatirik doon. Meron po kayong tinatawag na binabayarang amilyar sa tagal ng inyong pagtirik doon sa lokal na pamahalaan, na kung saan po ay mababayaran po ito sa ating lokal na Treasury Department bago po inassess ng assessor's office na kayo po talaga ang matagal ng lantarang nakatirik doon. Isa po yon sa mga magiging basihan po na kayo matagal na rin nakatirik doon na magagamit nyo na mga dokumento para kayo ay makapagpatitulo sa ating gobyerno o sa Register of Deeds para mapatitulan nyo ang nasabing lupa. Mga basihan po at mga ebidensya nagpapatunay na kayo po ay talagang nagpo-possess o kayo po ay nagpapakita ng pagmamay-ari bagamat wala po kayong titulo na magpapatunay na kayo na talaga yung may-ari. Isa po yon sa mga magiging basihan na kayo po ay matagal na talagang umuukupa doon sa nasabing lupa. Isa po yun sa mga basihan. Pangalawa po, dapat po yung lupang inyong tinitirikan ay malaman nyo sa ating gobyerno kung ito ay ipinamimigay. Ibig sabihin po, pinagkakaloob na sa mga taong nakatirik doon. Ibig sabihin po, itinitransfer. Pag tinitransfer na po, yung pagmamayari ng lupang nasabing tinitirikan, dahil ito po ay residential, commercial, kung agricultural man po, pasok po ito sa mga pinamimigay ng gobyerno.
Ibig sabihin po, alienable and disposable land. Ito po ay mga pinamimigay na ng gobyerno. Ito po ay pwede natin ma-acquire. Pwede po natin makuha to at mapasalin po sa atin yung pagmamayari. Ngunit ito po ay dadaan sa mga proseso. Katulad po ng sinasabing kailangan po meron po kayo tinatayang binabayarang amilyar. Pangalawa po, kayo po ay sasangguni sa gobyerno kung ito ay alienable and disposable land. Kailangan po malaman nyo na ito po ay talagang pinamamahagi na ng gobyerno para ito po ay mailipat sa inyong pagmamayari. Pangatlo po, may babayaran po kayong sapat na halaga na hinihingi ng gobyerno para po doon sa paglilipat sa pangalan nyo. Mga proseso po, mga legal fees na dapat bayaran bago po nyo ma-acquire ang nasabing lupa. Pang-apat po, dapat po wala po rito mga naghahabol. Ibig sabihin po, baka naman po yan ang pagmamayari po ng pribadong tao. Hindi po dapat ito magkaroon ng mga ganong problema. Kasi po, kung meron po mga naghahabol ng mga tao rito sa lupang ito, nangangahulugan po, ang lupang nasabi na bakanting inyong tinirikan ay tinirikan nyo sa mahabang panahon na meron pala pong nagmamayaring tao. Ibig sabihin po, maaari po ito ay nagkaroon po sa talaan ng lokal na pamahalaan na sila po yung okupante po talaga rito. Ngunit, dahil nga po wala po sila ng mga panahon na yon, kayo po ay nakapasok at kayo po ay na-tolerate po nila yung pagtira doon. Hindi po dahilan yon para yun po ay maging sa inyo. Kung sakali man po sila ay nagki-claim din, nagkakaroon po kayo ng pagtatalo tungkol po doon sa pagmamayari po ng nasabing lupa. Kaya ang dapat nyo pong gawin, alamin nyo po kung ito po ay alienable and disposable land, yung lupang tinirahan nyo, alamin nyo po kung may-ari. Hindi po ang pagtirik po sa mahabang panahon ay yung magsasabi na kayo po ay may karapatan na agad sa lupa. Yun lang po at maraming salamat po. Meron po tayong part 2 pa po. Salamat po.